Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 190. Lumang Tipan, 2 Kings 18, 2 Kings 19:1-13. Ngayon sa pangatlong taon ni Hosea na anak ni Ela, hari ng Israel, nagsimulang maghari si Hezekias na anak ni Ahaz, hari ng Juda. 25 taong gulang siya nang magsimula siyang maghari, naghari siya ng 29 na taon sa Jerusalem. Abijah ang pangalan ng kanyang ina, na anak ni Zecharias. Ginawa niya ang tama sa paningin ni Yahweh, sinunod ang lahat ng halimbawa na ginawa ni David, na kanyang ninuno. Tinanggal niya ang mga dambana, winasak ang mga sagradong poste na gawa sa bato, at pinutol ang mga poste ni Asera. Pinagpira-piraso niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises, dahil sa mga panahon na iyon nagsusunog dito ng insenso ang bayan ng Israel, tinawag itong Nehushtan. Nagtiwala si Hezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, na walang katulad sa lahat ng mga haring sumunod sa kanya, ni sa mga haring sinundan niya. Dahil nanindigan siya kay Yahweh, hindi siya tumigil sa pagsunod sa kanya pero iningatan niya ang lahat ng kanyang mga kautusan, na inutos ni Yahweh kay Moises. Kaya sinamahan ni Yahweh si Hezekias, at saan man siya pumunta siya ay sumagana. Naghimagsik siya laban sa hari ng Assyria at hindi siya pinaglingkuran. Nilusob niya ang mga taga-Filisteo patungong Gaza at ang mga hangganang nasa paligid, mula sa tore ng bantay hanggang sa matibay na lungsod. Sa ika-4 na taon ni Haring Hezekias, na ika-7 taon ni Haring Hosea na anak ni Ela hari ng Israel, nilusob ni Salmaneser na hari ng Assyria ang Samaria at pinalibutan ito. Sa katapusan ng 3 taon ay kinuha nila ito, sa ika-6 na taon ni Hezekias, na ika-9 na taon ni Hoshea na hari ng Israel, sa ganitong paraan ay nasakop ang Samaria. Kaya dinala ng hari ng Assyria ang mga Israelita papuntang Assyria at nilagay sila sa Hala, at sa ilog Haber sa Gozen, at sa mga lungsod ng Medes. Ginawa niya ito dahil hindi nila sinunod ang tinig ni Yahweh na kanilang Diyos, pero nilabag ang kanyang tipan, lahat ng inutos ni Moises ang lingkod ni Yahweh. Tinanggihan nilang makinig dito o gawin ito. Pagkatapos sa ika-14 na taon ni Haring Hezekias, nilusob ni Sennacherib na hari ng Assyria ang lahat ng matitibay na lungsod ng Juda at sinakop sila. Kaya nagpadala si Hezekias hari ng Juda ng mensahe sa hari ng Assyria, na nasa Lasis, sinasabing, "Nasaktan ko ang iyong kalooban. Lumayo ka mula sa akin. Titiisin ko kung ano man ang ipataw mo sa akin." Hiningi ng hari ng Assyria kay Hezekias na hari ng Juda na magbayad ng 300 talento ng pilak at 30 talento ng ginto. Kaya binigay sa kanya ni Hezekias ang lahat ng pilak na natagpuan sa tahanan ni Yahweh at sa mga pananalapi sa palasyo ng hari. Pagkatapos pinutol ni Hezekias ang ginto mula sa mga pinto ng templo ni Yahweh at mula sa mga poste na kanyang pinagpatungan, binigay niya ang ginto sa hari ng Assyria. Pero pinakilos ng hari ng Assyria ang kanyang dakilang hukbo, pinadala si Tartan at Rabsaris at ang punong tagapag-utos mula sa Lasis kay Haring Hezekias sa Jerusalem. Naglakbay sila sa kalsada at dumating sa labas ng Jerusalem. Nilapitan nila ang padaluyan ng tubig sa itaas na tubigan, sa malawak na daanan ng mga naglalaba, at tumayo dito. Nang nanawagan sila kay Haring Hezekias, sina Eliakim na anak ni Hilkias, na namamahala ng sambahayan, at Sebna ang eskriba, at Yoas anak ni Asaph, ang tagapagtala, ay lumabas para katagpuin sila. Kaya sinabi sa kanila ng punong tagapag-utos na sabihin kay Hezekias kung ano ang sinabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria, ano ang pinanggagalingan ng iyong kapanatagan. Nagsasalita ka lang ng mga walang kabuluhang mga salita, sinasabi mong may mga alyansa at lakas para sa digmaan. Ngayon sino ang iyong pinagkakatiwalaan? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na maghimagsik laban sa akin? Tingnan mo, nagtitiwala ka sa tungkod na panglakad ng bagbog na tambo ng Ehipto, pero kapag sinandalan ito ng isang tao tatusok ito sa kanyang kamay at bubutasin ito. Iyon ang paraon hari ng Ehipto sa sinumang nagtitiwala sa kanya.
Pero kapag sinabi mo sa akin, nagtitiwala kami kay Yahweh aming Diyos, hindi ba't siya ang tinaggalan ni Hezekias ng mga dambana at mga altar, at sinabi sa Juda at sa Jerusalem, dapat kayong magsamba sa altar na ito sa Jerusalem. Kaya ngayon, nais kong gumawa ka ng magandang alok mula sa aking Panginoon ang hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo, kung makakahanap ka ng mga sasakay sa kanila. Paano mo malalabanan kahit ang isang kapitan ng mahihina sa mga lingkod ng aking Panginoon? Pinagkatiwalaan mo ang Ehipto para sa mga karwahe at mga ngabayo. Naglakbay ba ako dito nang wala si Yahweh para labanan at wasakin ang lugar na ito? Sinabi sa akin ni Yahweh, lusubin mo ang lupain at wasakin ito. Pagkatapos sinabi nila Eliakim na anak ni Hilkias, ni Sebna, at ni Yoas sa punong tagapag-utos, pakiusap, kausapin mo ang iyong mga lingkod sa wikang Aramaic, dahil naiintindihan namin ito. Huwag mo kaming kausapin sa wika ng Juda sa tainga ng mga mamamayang nasa pader. Pero sinabi ng punong tagapag-utos sa kanila, pinadala ba ako ng aking Panginoon para sabihin sa inyong Panginoon at sa inyo ang mga salitang ito? Hindi ba niya ako pinadala para sa mga taong nakaupo sa pader, ang kakain ng kanilang sariling mga dumi at iinumin ang kanilang mga ihi kasama ninyo? Pagkatapos tumayo ang punong tagapag-utos at sumigaw ng may malakas na tinig sa wikang Hudyo, makinig sa salita ng dakilang hari, ang hari ng Assyria. Sinasabi ng hari, huwag ninyong hayaang linlangin kayo ni Hezekias, dahil hindi niya kayo maliligtas mula sa aking kapangyarihan. Huwag ninyong hayaang pilitin kayo ni Hezekias na pagkatiwalaan si Yahweh, na sinasabing, siguradong ililigtas tayo ni Yahweh, hindi mapapasa kamay ang lungsod na ito sa hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekias, dahil ito ang sinasabi ng hari ng Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at lumabas kayo at pumunta sa akin. Pagkatapos ang bawat isa sa inyo ay kakain sa sarili niyang ubasan at mula sa sarili niyang puno ng igos, at iinom ng tubig mula sa sarili niyang balon. Gagawin ninyo ito hanggang sa dumating ako at dalhin kayo sa lupaing gaya ng inyong sariling lupain, isang lupain ng butil at bagong alak, isang lupain ng tinapay at ubasan, isang lupain ng mga puno ng olibo at pulot, para mabuhay kayo at hindi mamatay. Huwag kayong makinig kay Hezekias kapag sinubukan niya kayong pilitin, na sinasabing, sasagipin tayo ni Yahweh. Mayroon ba sa mga Diyos ng mga tao ang sumagip sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Nasaan na ang mga Diyos ng Hamet at Arpad? Nasaan na ang mga Diyos ng Sepharvaim, Hena, at Iva? Sinagip ba nila ang Samaria mula sa aking kamay? Sa lahat ng mga Diyos sa lupain, mayroon bang Diyos na nakapagsagip ng kanyang lupain mula sa aking kapangyarihan? Paano ililigtas ni Yahweh ang Jerusalem mula sa aking kapangyarihan? Pero nanatiling tahimik ang mga mamamayan at hindi sumagot, dahil sinabi sa kanila ng hari, huwag ninyo siyang sasagutin. Pagkatapos sina Eliakim na anak ni Hilkias, ang pinuno ng sambahayan, si Sebna ang eskriba, at Yoas ang anak ni Asaph, ang tagapagtala, ay pinuntahan si Hezekias ng may mga punit na damit, at inulat sa kanya ang mga sinabi ng punong tagapag-utos. Nangyari nga nang malaman ni Haring Hezekias ang ulat, pinunit niya ang kanyang damit, binalutan ang kanyang sarili ng magaspang na tela, at nagpunta sa tahanan ni Yahweh. Pinadala niya si Eliakim, na tagapamahala ng sambahayan, at Sebna ang eskriba, at ang mga nakatatanda sa mga pari, na binabalutan ng magaspang na tela, kay Isaias ang anak ni Ames, ang propeta. Sinabi nila sa kanya, sinasabi ni Hezekias, ang araw na ito ay araw ng kabalisaan, pagsaway, at kahihiyan, dahil dumating na ang panahon ng pagpapanganak sa mga sanggol, pero walang lakas para isilang sila. Maaaring pakikinggan ni Yahweh ang inyong Diyos ang lahat ng mga sinabi ng punong tagapag-utos, na pinadala ng hari ng Assyria na kanyang Panginoon para labanan ang buhay na Diyos, at sasawayin ang mga salitang narinig ni Yahweh na inyong Diyos. Ngayon ay itaas ninyo ang inyong mga panalangin para sa mga nalalabing naririto pa. Kaya pumunta ang mga lingkod ni Haring Hezekias kay Isaias. At sinabi sa kanila ni Isaias, sabihin ninyo sa inyong Panginoon, sinasabi ni Yahweh,
huwag kang matakot sa mga salitang narinig mo, kung saan kinutya ako ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Tingnan mo, maglalagay ako sa kanya ng espiritu, at makaririnig siya ng isang ulat at babalik siya sa sarili niyang lupain. Dudulutin ko siyang malaglag sa espada sa sarili niyang lupain. Pagkatapos bumalik ang punong tagapag-utos at natagpuan ang hari ng Assyria na nakikipagdigmaan laban sa Libna, dahil narinig niyang umalis ang hari mula sa Lasis. Pagkatapos narinig ni Sennacherib na kumilos si Tirhaka ang hari ng Ethiopia at ang Ehipto para kalabanin siya, kaya muli siyang nagpadala ng mensahero kay Hezekias na may mensaheng, sabihin mo kay Hezekias hari ng Juda, huwag mong hayaang linlangin ka ng Diyos na siyang pinagkakatiwalaan mo, na sinasabing, hindi mapapasa kamay ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Tingnan mo, narinig mo ang ginawa ng mga hari ng Assyria sa lahat ng mga lupain sa pamamagitan ng ganap na pagwawasak sa kanila. Kaya masasagip ka ba? Niligtas ba sila ng mga Diyos ng mga bansa, ang mga bansang winasak ng aking mga ama, Gozen, Haran, Rezeph, at ang mga mamamayan ng Eden sa Telasar? Nasaan ang mga hari ng Hamet, ang hari ng Arpad, ang hari ng mga lungsod ng Sepharvaim, ng Hena, at Iva? Bagong Tipan, Acts 27:13-44. Nang magsimula ng umihip ng banayad ang hangin mula sa timog, naisip ng mga mandaragat na ang kanilang kailangan ay nasa kanila na. Kaya't isinampa nila ang angkla at naglayag sa gilid ng Kreta, malapit sa dalampasigan. Subalit pagkatapos ng maikling panahon ay may napakalakas na hangin, na tinatawag na ang Hilagang Silangan, na nagsimulang tumama sa amin patawid sa kabilang isla. Nang matangay ng hangin ang barko at hindi kayang harapin ang hangin, hindi na namin kinaya at nagpatangay na lang dito. Pumunta kami sa tabi ng Kobling, bahagi ng maliliit na isla na tinatawag na Koda, at kahit nahirapan kami nagawa naming iakyat ang bangka sa barko. Nang may taas nila ito, gumamit sila ng mga lubid upang atali ang barko. Natakot sila na masadsad kami sa mga pulong buhangin ng Syrtes, kaya ibinaba nila ang angkla sa dagat at hinayaang tanggayan kami. Kami ay lubhang nabugbog ng bagyo, kaya't nang sumunod na araw ang mga mandaragat ay nagsimulang magtapon sa tubig ng mga kagamitan. Nang ikatlong araw ay itinapon din ng mga mandaragat sa pamamagitan ng kanilang sariling kamay ang mga kagamitan ng barko. Nang ang araw at mga bituin ay hindi na nagliwanag sa amin ng maraming mga araw, at patuloy ang paghagupit sa amin ng malakas na bagyo, anumang pag-asa na maliligtas kami ay nawala. Nang matagal nang ubos ang kanilang pagkain, tumayo si Pablo sa harapan ng mga mandaragat at nagsabing, "Mga kalalakihan, nakinig sana kayo sa akin, at hindi naglayag mula sa Kreta, at hindi kayo nagtamo ng pinsala at nawalan. At ngayon hinihimok ko kayo na magkaroon kayo ng lakas ng loob, upang walang mawala ng buhay sa inyo, ngunit pagkawala ng barko lamang. Dahil kagabi may isang anghel ng Diyos na nagmamay-ari sa akin na aking sinasamba, tumayo ang kanyang anghel sa aking tabi at sinabing, huwag kang matakot, Pablo. Kinakailangan kang tumayo sa harapan ni Cesar, at makita na ang Diyos sa kanyang kabutihan ay ibinigay na sa iyo ang lahat na naglalayag kasama mo. Kaya nga, mga kalalakihan, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat nagtititawala ako sa Diyos, na mangyayari ito tulad ng pagkasabi sa akin. Ngunit kinakailangan na mapadpad tayo sa ilang isla. Nang dumating ang 14 na gabi, nang mapadpad kami kung saan-saan sa dagat ng Adriatiko, bandang hitang gabi naisip ng mga mandaragat na papalapit sila sa isang lupain. Sinukat nila ang kalaliman ng dagat, at nalaman na may 2 pangdipa ang lalim. Pagkatapos ng ilang sandali, sumukat sila ng mas marami at nalaman nila na 15 dipa ang lalim. Natakot sila na baka kami ay sumadsad sa mga bato, kaya ibinaba nila ang 4 na angkla mula sa likuran ng barko at nanalangin na dumating na ang umaga. Naghahanap ang mga mandaragat ng paraan upang iwanan ang barko at ibinaba sa dagat ang bangka mula sa barko, at nagpanggap na itatapon lang nila pababa ang mga angkla mula sa unahan ng barko.
Ngunit sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, maliban na manatili ang mga lalaking ito sa barko, hindi kayo maliligtas. Kaya pinutol ng mga kawal ang mga lubid ng bangka at hinayaang mapaanod ito palayo. Nang mag-uumaga na, pinakiusapan silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, ngayon ang 14 na araw na naghintay kayo at hindi kumain, wala kayong kinain na anuman. Kaya nakikiusap ako na kumain kayo, sapagkat para ito sa inyong kaligtasan, at wala kahit isa mang buhok ng inyong mga ulo ang mawawala. Nang sinabi niya ito, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa paningin ng bawat isa. Pagkatapos pinutol niya ang tinapay at nagsimulang kumain. Pagkatapos lahat sila ay lumakas ang kalooban at kumuha rin sila ng pagkain, 276 kami na mga tao sa barko. Nang makakain na sila ng sapat, itinapon nila ang mga trigo sa dagat upang gamaan ang barko. Nang umaga na, hindi nila nakilala ang lupain, ngunit nakakita sila ng dalampasigan, at pinag-usapan nila kung ay dadaan ang barko sa lugar na iyon. Kaya pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwan nila ang mga ito sa dagat. Sa oras ding iyon ay niluwagan nila ang mga lubid ng mga taiman at itinaas ang layag sa hangin, at tinangay sila papunta sa dalampasigan. Ngunit dumating sila sa lugar na may dalawang nagsasalubong na agos at sumadsad ang barko sa lupa. Naipit doon ang unahang bahagi ng barko at nanatili na hindi umaalis. Ngunit nagsimulang masira ang hulihang bahagi ng barko dahil sa matinding lakas ng alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang wala sa kanila ang makalangoy palayo at makatakas. Ngunit gustong iligtas ng centurion si Pablo, kaya pinigilan niya ang kanilang balak, at nag-utos siya sa mga marunong lumangoy-lumangoy na maunang tumalon sa tubig at pumunta sa lupa. Pagkatapos susunod ang mga natirang kalalakihan, ang ilan ay sa mga kahoy, at ang ilan sa ibang mga bagay mula sa barko. Sa ganitong paraan nakarerang kaming lahat ng ligtas sa lupa. Mga awit, Psalm 82 is the 1-8. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na kinikilala ang iyong kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, tulad ng iyong pagtayo kasama ni Hezekias sa panahon ng kanyang paghihirap at ng iyong paggabay kay Pablo sa gitna ng mga bagyo sa dagat. Nakikita namin sa awit Kapitulo 82 ang iyong panawagan para sa katarungan at suporta sa mga naaapi, na nagpapaalala sa amin na kumilos ng may habag sa aming sariling buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong proteksyon at gabay, kahit na dumating ang mga hamon, at maging daluyan ng iyong pag-ibig at katwiran sa isang mundong madalas ay magulo. Naway umasa kami sa iyong karunungan habang hinaharap namin ang aming mga araw, na nagsisikap na ipakita ang iyong liwanag sa lahat ng pagkakataon. Inihahandog namin ang aming buhay sa iyong tapat na mga kamay. Amen.